Isa na ang ano niyo makita ng akong beauty ha, kay isulayan ko pang untag. So, magpadayon taron sa atong The Minefield series, no? Kapila na nato galing nga part karon. Kasi na, no? So, kanya mo tagamay nga review. So, pinakauna nga landmine. Okay, pursuing wrong relationship. Ang bahagi ma-diffuse na to is by pursuing Jesus. Then number 2, bad choices. So how to diffuse bad choices? By choosing wisely, because choices have consequences. Number 3, excuses. No? So, tekan kaya ni sa balay. Sa inyo marag wala na sa inyo. Always making excuses. So, bagi pag-diffuse is by assuming responsibility. Number 4, immorality. So, how do we diffuse immorality? By fleeing and living spirit-filled. And then, number 5, addictions. We diffuse it by knowing Jesus and being free. Number 6, last Sunday, beware of immediatitis. Kanang immediate yan, makaroon dayon, hindi makapaabot. No? So muna hinundan niya natin mga pagmahay, natin mga problema kay huwag na kapaabot. So ang bahagi pagsolusyonin is we practice discipline. Actually karon nga Sunday, part 2 ni siya karon sa immediatitis ihapon. So ginuha din siya, pero ang iyang specific nga title is Wait on the Lord. Okay? So ako believe kayo ko sa mga estudyante karon na elementary kay kung subuon nimo sila, ang tubag nila wait. No. Wait, no? So kung sa ganito ang technique kumiyagi, ang solution sa immediatitis is we have to go for God's best. How? Muna yung equation. God's will, God's way, and God's timing. Kung kanang tulo gani, magtungod na silang tulo, di ba? Kanang, di ba ang barko? Di ba itungod na ng barko kanang parola ba? Aeroplano. Moral ka na sa aeroplano. Ang aeroplano, hindi mutugpan na siya. Kanang yung tulo ka lights nga, pag matungod na siya, muna na siya ang runway. Mura po pilot, no? Okay. So muna, God's will, God's way, God's timing. Kung mag-abot kayo ng tulo, muna siya ang God's best. So, ang part 2 is wait on the Lord. So, ang foundation sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, makita nato sa Psalm 130 verses 5 to 6. Everybody, lungan na itong basa. I wait for the Lord, my soul does wait, and His word will I hope. My soul waits for the Lord more than the watchmen for the morning. Indeed, more than the watchmen for the morning. And then next verse. Okay, mo to siya. Mo to gibasa ni mo ganihan no. So sa unang panahon man God, ang mga kingdom sa una napalibutan ng paril, no, kanang wall. So mura katong Lord of the Rings ba na wall. Medyo hindi kasi sila karinig, no, kay wala man sa mga na wall niya. Sa ibabaw sa wall na mga gitawag niya mga watchmen, mga gwardiya. Yung magtanaw lang na sila. Trabaho nila, mo yung gitawag mga watchmen kay magtanaw lang. So pag na sila makita ng mga panon sa mga kabayan, mga kapandool, patayon din sila sa propeta. So ang trabaho nila na magtanaw na sila tibuok adlaw, tibuok gabi. Yang kalipay daw sa mga watchmen kanang magbuntag na. Eh kapag ba ka ng gabi ka, di ba? Magbantay ka gabi, katulog na kayo ka, no? Doon natin akong dito ko sa Palawan, namin trabaho dito nga. Ang usa ka gym i-rentahan sa mga Koreano. Mga Koreano nga nag-classic English at the same time every weekend mag-tour sila around para Palawan. So ako may nag-ayos sa aircon.
Kaya suray niya sa kwarto, yung kwarto. Pagkainis yung Koreano na yan, siya, bakit? Stricto, hindi kami pinapayagan matulog. O gani kwarta. O gani kwarta, kaya hindi kami matulog, di ba? So, ang mga watchmen, hindi na sila matulog. Nagpaabot yun na sila. Excited sila in the morning na, kaya nga naman, pagkawan sa morning, wala na sila ipaaboton. So, muna yung ni-David. My soul waits for the Lord more than kung sa excitement sa watchmen nga nagpaabot nga mabuntag na, mas grabe ang excitement ni David, no? Na nagpaabot. Okay. Gisuportahan ni Prophet Daniel. Si Daniel ba ang writer sa Lamentations? Jeremiah, no? Dili para si Daniel, si Jeremiah. Kailan mo ni Jeremiah? Nang hihinayang. Di ba? Jeremiah prophet. Siya nagsulat sa book ng Lamentation o mga pagbangutan. Iyon pa niya, the Lord is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. It is good that He waits silently for the salvation of the earth. Grabe, no? Kining waiting mo ay pinaka-kapoy buhaton. Awa kay himo. No? Pero yung pa dali, it is good for those who wait. And then, usa ka theologian, si John Ortberg, nasulti, biblically, waiting is not just something we have to do until we get what we want. Waiting is part of the process of becoming what God wants us to be. Diba? Okay. Di ba gini mo mapugos? Kami bitaw na itan, mag-debate mi. Ikutan, gano'ng gusto mo yung kamahimong animator? Diba? Anime, mo mag-iyang gusto. So, yan i-explain nga, nindot na namin, mo na yung passion ito nga. So, may yung partahon ni mo anak. Sana kung kita daw, diya, isearch naman sa Google. Pag anak ko tanaw, mura na kita ka sa animator, pero kung mag-aircon technician ka, lupikon mo ang animator. So, hinag yun siya kay, ano yun na, so di niya kaya sabton ang akong masabot, no? So, kaya animator man good, mahira ng animator kung mahire ka sa Pixar o sa Disney. Pixar, gano'n. Oh, eh, kung mahire ka, katabi ang Incredibles ng mga animation. Pixar. Pilipino ba yung masasapon na to? Naghimo ato ng mga animation. Ano ba? So, The Incredibles. Oh. So, nako, ito kwarta. Yan ikaw, kasi may mahire ko nimutan, no? Di ba? So, hilag ka kaya nga mo, ganda yung gusto, no? Yeah, okay lang. Pero pag hire ka sa Pixar tan, niya, ako na yung income, istorya tao, bro. Okay. Paano mag-son? O sa kay, ang waiting manggod, gusto sa Ginoo nga ulat sa, kaya doon ay tamang panahon, no? Si Paula gusto na mag-drive, pero pila edad mo karon ba? O pwede na mag-drive, no? Ang isin, di ba? Pwede na. Pero itong mga edad sa 15, gusto na siyang mag-drive mo, ito hindi pa pwede kay di makay-lisensya. Pero tama po, no? Pwede na tayo mag-drive, no? So, muna itong pagkaisgutan karon. Beware of immediatitis. Wait on the Lord. Part 2, muna itong isgutan. Wait on the Lord. So, dali na kayo itong mga itong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang pulong wait, no? W stands for work, no? Work out your responsibility. Sa ito pa rin, kana, okay, dalit niyong sabdan. Kaya di ba, dami mga waiter diri, no? Sa may trabaho sa waiter. Ha? Magpaabot ka, masubuon ka sa customer, no? Kung sa spiritual life pa na, kita ang mga followers ni Christ. Si Christ ang customer, kita mo yung mga waiter. No? So, halimbawa, si Christ mo yung ari dire, so may buhaton nato ni Christ. Christ, pagdali, kinapa ko lagaw. Diba? So, ang buhaton nato, di ba, ang waiter, ang waiter muna itawag sa tao na nag-wait. No? So, sa unang panahon magod, ang mga slaves, muna yung trabaho nila, pag doon ay bisita na ilang master, na ilang amo, magpaabot doon sila kung sa isugo. No? Muna nga gahapon, yung trabaho minigitan gahapon. So, ang akong waiter,
Apit ko nalagod gahapon kay every time na lang tawagon kay pag magsugo mawala. Di tore ito na pag nagsimpon. So, ay standby lang yung kaya paabot ka kay pag nagoy sugo automatic, no? So muna siya, work out your responsibility. A, anticipate. Meaning, anticipate God's fulfillment of the promise. I, inquire for God's promise and instruction. And letter T, trust. Trust in the Lord. Okay, nakuha ninyo? Work, anticipate, inquire, trust. Diba? So, wala. Human na atumali. Okay. So, sa dili pa ka muadto sa atong teacher karon. Una sa atong ni si King Saul, no? Si King David. By the way, ini sila mga Hudiyo na sila. So, ang unang hari sa Israel mao si King Saul o si Haring Saul, sa Bisaya pa. Okay. So, mo ni ang story. Actually, dili gud unta gusto sa Ginoo nga magkaroon og hari ang Israel. Pero kay ana man sila nga Ginoo gusto mi na ay hari. Tanaw ra ng ubang mga palibot na mga country, ang mga nasod na sila hari. Gusto mi na ay tao nga hari. So niyan yung Diyos dili, ako inyong hari. Nya kay gahan mo sila ulo. Mo gini mga Hudiyo, no? Una pa minun ka mura ka Hudiyo, dili na siya compliment ha. Mura ka Hudiyo. O di ba? So mingi nga gahay ka ulo, no? So ang katong hari na si Saul during sa first year sa iyang paghari, gira dahil sila ang kalaban nila atong matay kabulong sa mga Palestine o Palestine. Sabay mo na Palestine. Nag-involve Palestine na karon. So kanang gira sa unang panahon pa yun na hatod karon sigya ko sila gira, no? O kamulo pa sila gira karon. So nagira sila, paggira nila nagsulti si Samuel ang propeta, giinan niya si Saul sa chapter 10 verse 8 niya. Saul, maguna ka kanako didto sa Gilgal, sa kalugar na didto sa Israel. Ug mayon si Saul, si Samuel, muapas ako kanimo didto aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog ug sa mga halad alang sa pagdaid. Kinahanglan mag-wait ka. Napay word nga mag-wait? Magulat. Gina si Saul, mag-wait ka. Magulat ka sulod sa 7 ka adlaw hangtod nga makaabot ako. Usugyan ko ikaw kung unsa ang imong pagkabuhaton. Kay nani mo sa una. Sa unang panahon, every time mungingid sila og gira, mangutana sila sa Ginoo, Lord, mugira mi dili. Unsa man nila pagpangutana, pinaagi sa propeta. This time ang prophet si Samuel. So naigira mo ang malabot. So nag-iyon si Samuel. So una lang dito kay after 7 days maapas ko o pag-abot dito maghalad ko og mga halad sinunog og kanang burnt offering o peace offering. Kay mag-inquire ko sa Ginoo og i-reveal na ko kung unsay will sa Ginoo, gira ba o dili. No? Muna sa unang panahon. Kaya kung pataka sila gira, why inquiry? Apil di sila. So mo to. Pag-abot na nila dito, no? And the Philistines o the Palestines, no? Yun, no? Ang mga Palestinian, nagtapog na sila kay ilang girawan ng Israel. They gathered themselves together to fight with Israel. 30,000 chariots, imagine mo na, 30,000 ka chariot, 6,000 ka mga horsemen. Ano ba kung horse na horse nga mugo? Mga horse yun nga, mga katong mga pang-equestrian. Minal yun, ninyo. And people as the sand which is on the sea, on the seashore in multitude. Can you imagine? Niya pagbasa ni Tingting gabi ang sundalo sa Israel during this time, 3,000 ra sila. 3,000? Oo, 3,000. Nya nag-divide pag sila kay ang katong team A na ang sa 2,000. 1,000 kay Jonathan. So, can you imagine 2,000 ra mo kabuo ang kalaban ninyo, 30,000 chariots, 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. Karon sa may imong reaction kung nakasin nga nga sitwasyon.
Makigira ka 30,000 ka chariots, 6,000 horsemen, multitudes of foot soldiers versus 2,000 nga naa sa imuha. Sa may buhaton na namin ka, praise the Lord, hallelujah. No? Sa may erection, siyempre mabalakag ka. Di ba? Karon ato na i-translate sa inyong problema karon, sa problema niyo karon. Nga, no? Sa mga pa ning pamilya, nag-meeting mi ni Mrs. Kung sa may buhaton nato, no? Mrs. nga, Mrs. Jake. Sa may buhaton nato nga, mura mag napit man kay ang akong income mo ni pero ang bayron dako man. So nagkuno sa may atong pwede i-cost-cut. Ano yung mga meeting namo sa among corporation. Siguro ang unang buhaton nato ang mga area ato nang i-dispose. Kaya gusto kay ang among area no ang pagkaon sa among area 50-50. 50-50 pagkaon sa tao 50-50 cat food. Mahal, no? Katulad yung pagkaon sa area nga murag ka ng skin day. So, kasi sir bani pwede di makaugtaw din. Ang area na yun na. No? Kaya dako na kay gastos si Karis kanang iyang mga anak. No? No, tani ang mairing. So, sa mi atong ban, so nag-meeting mi ko sa buhaton. Kaya nga naman, kan gyud siya kanang hamak gyud, no. Pero sige lang din kay mas grabe ang problema ni isa to. No. Layer katong problema, no. Ang atong problema mga Judites lang pero si Saul 30,000 chariots, 6,000 horsemen. So, unsa may gihimo ni Samuel ni Saul karon? Naghulat si Saul. Diya nang traffic ka. Kan kano timely kay sa to ano. Ako ba nagulat ko sa bayad sa BPI. Okay. Naghulat si Saul kung Samuel dito sa Gilgal. Sulod sa 7 ka adlaw. Ay mo may sabot nila 7 ka adlaw. Kamo na may gipaabot. No? Sa may gipaabot ninyo. Nagulat jud ko pastor nga mousap na akong bana. Nagulat ko pastor nga mabot na ang akong asawa. Nagulat jud ko pastor sa luti nga akong gipangandoy. No? Sa inyong gipaabot. Nagulat ko sa akong pamanonon, no. Nagulat ko sa man ang pag-eskwela, no. Kano sa mga mag-eskwela. Dako yung people sa una kauban mo sa care group. Dugay na sa eskwela sa bugas siya. Iinan siya sa iyang mama. Kano sa mga mag-eskwela pagka-abogado? Ang tubag niya gamitan niya og verse Acts basa mo to. Matthew chapter na limto sa basamat verse ang gitubag. So pangita siyang mamo sa meaning ato nga verse. Ang tubag din ang pagbasa niya sa verse mahitungod sa panahon ang Diyos lay nasayon. Naman ang verse sa Matthew nga mahitungod sa panahon ang Diyos lay nasayon. Di ba gid magani pero kalau sa Ginoo na abogado na gid siya karon tuiga. No. So mo to. Maka abogado na gid siya. So may gihimo ni Samuel. Asan to? Nagulat si Saul kung Samuel dito sa Gilgal sulod sa 7 ka adlaw sumala sa giingon ni Samuel kaniya. Apan wala moabot si Samuel. No? Kini yung mga propeta no? Di mo tanong sa sabot. No? Madila kung masapod din kung hindi ko tanong sa ari. Tadi joke lang excuse. Okay. Wata masay din sa rason. Basta kay si Samuel in sa 70s moabot ko pero wala siya niabot. Sa dihang nakita ni Saul nga naghinay-hinay na o katibulaan ang iyang mga kauban. Ani. Actually, ni shortcut ng tagod. Actually, katong 2000 nga na atong Saul, ang uban namulig na kay kurug-kurug na, kanang namulig na, kanang basta nabilin 600 na lang no. Oh, out of 2000, 600 na lang nabilin. Kaya ang uban nang ni surrender na, give up na. Kaya sa mas mang galagyan ni magsundalo to niya kaaway nato 30,000 ni kita 2,000 ra nang muli 600 na lang yun ang nabilin. So kung ikaw si Saul unsa may bation nimo? Mo nang miingon si Saul. Miingon siya dad-an ninyo dinhi kanako ang halad nga sinunog ug ang halad alang sa pakigdait. O gihalad ni Saul ang halad nga sinunog. So do you think tama ang gihimo ni Saul niko? Yes. Okay. Tama ba yung gihimo? Atong tanawon. Pag humanyag halad, tanaw ha? Pag humanyag halad, niabot po si Saul. Timing. Right after. Di ba? Pag humanyag halad,
So, expecting ni Saul, malipay si Juan, di ba? Malipay si Saul, Samuel kay Juan man. Himo na ganyan ang trabaho sa kupita. Kasi, ito abot Samuel. Nangutan na si Samuel. Unsa kining imong gihimo? Ano siya? Nitubag si Saul. Nakita ko na ginahinay na og kadibulag ang mga tao. Ug wala pa moabot sa panahon nga inyong giingon. Ug nagtigom na ang mga Pilistihano sa Mikmas na nagsug ginahinay na atake. Mo nang wa man kaniabot. Aghalad na lang og una-una. Kasi tubag ni Samuel ang igsuot. Niyon si Samuel. Ari, Saul pa rin. Tama ba? Nakahunahuna ako na tingalig. Musulong kanamo ang mga Pilistihano dinhi sa Gilgal ug wala pa ako makahalad sa Ginoo sa pagpangayo kaniya og tabang. Busa napugos ako sa paghalad sa halad sa mga sinulog. Kay supposed to be ang himo sa paghalad si Samuel gibrunta. O man siya niabot. Kanya ang mga Pilistihano na ginihinin ng paduol, no? So so may choice na ako. Do I have a choice? Para si Saul niya. So iya gihalad sa tubag ni Samuel. Ngunit ni Samuel. Ningon si Samuel, binuang ang imong gihimo. Nga naman, wala mo tumana ang gisugo sa Ginoo nga imong Dios kanimo. Kung gituman mo lang kini, tanawa, kay ang gitagaan yun sa Ginoo authority sa paghimo sa paghalad si Samuel lagi ang propeta. Si Saul hari man. No? Okay, siya ni Saul. Kung gihimo, gituman mo lang kini, magahari unta ang imong mga kaliwat sa Israel hangtod sa kahangturan. Buot pasabot kung nag-wait lang tana si Saul, ang Samuel, ang iyang kaharian, ang iyang line up, di ba kay mo man ang hari kanang for example, obsequio gina for the rest. Kasi nitabo, doon ang tanay sa chance nga ang iyang kaliwat mo'y maghari sa Israel for the rest, forever. Ang tura, di ba? Forever. Pero tungod kay nag-disobey ka, tungod kay wa ka nag-wait sa may sulti ni Samuel, apan dili na ka na mahitabo. Kay may gipili na ang Ginoo nga usa ka tawo nga nagaagpa sa kasing-kasing sa Ginoo. O gihimo kini sa Ginoo, kini nga tawo mapamulo sa iyang katawhan tungod kay wala sa kamutuman sa iyang pagsuko. Paminag maya maigsoon. Si Saul, na-miss niya ang panalangin gikan sa iyang anak hangtod lang sa forever. Pero kaya wala man siya nag-ubay o wala siya nag-wait, naputol, na-transfer na ito kang Haring David. Okay? Muna nga si David mo'y napili na muhari sa Israel, gikan sa iyang kaliwat mong gawas ang Ginoong Jesucristo. Si Saul ang tana to. Pero kaya man siya nag-ubay, wala man siya nag-ubay. No? So, kinsa man sa ato adere ang makaingon nga kung nagpaabot lang ang tako. Okay? Napa mo yung inana nga sinultian? Kinsa man sa inyo ang dunay inana malinya? Kung nag-wait ang tanak ko. No? Pareho ba mo sa ako ang nakasulti ko anak? Ha? Nakinana din. Kamu na mo anak? Kung nag-wait ang tanak ko. Okay? Pareho mo kabalaka, kaya di pa wala yung panahon. No? Katong na yan, namagyo, namatay ng imo. No? Iyon pa ni Ogwe. Kailan mo ni Ogwe? Si Master Ogwe ba? Pun Panda. Pun Panda. Sa Kung Panda. No? Iyon pa ni Master Ogwe. Oh, si Master Ogwe. Wala ka nabuhi sa kahapon. O wala ko ta mabuhi sa ugma. Nabuhi ta karon gyud mo nang gitawag ni siya nga present. Karon gyud. Di ba? So what kay mahimo sa nangagi? Okay, so restart. Okay mga igsoon, restart. Okay? What kay mahimo sa nangagi? No? Isa pa mo sa kanimo ma-hedging. Ako na gyud ang imong bana, joke lang. Okay. Okay. Sige. Wala yun ta. Murag makasapon yung kuhan yung linggo-linggo niya ba? Okay ra. Sige. Wala yun ta. So karon mo ato ka kang David.
Mangutan natin ni David. David, unsa may imong sikreto doong David? Okay, mangutan natin ni Haring David. How to wait by Haring David. Okay, mga igsoon? Gusto mo maka-learn kung saan pag-wait sa will ni Lord sa inyong kinabuhi? Okay. Okay, sa di pa ta masugod, di ba? Di ba? Work, anticipate, inquire, and trust. Sa dili pa ta mo mag-wait, laron sa nato. Sure ba ka nga ang gi-wait nimo mo ginangbil sa Ginoo? Kay si Haring David sure magyud, di ba? Unsa isulti ato? Nag-ingon si Saul, Samuel tungod Saul. Tungod ni ini maundang na imong kaharian ug nangita ng Ginoo og bag-ong mahimong hari. So meaning sure bud yun nga ang promises nga gihimo para kang David, ang Ginoo ginaghimo sa promise. Muna nga naa say katungod mag-wait. Kay basig sige kag wait unya dili mo gusto sa Ginoo. Okay? Dapat para sigurado ka nga na kay paaboton, be sure nga Ginoo nag-promise ana sa imo. No? Kasi kag-wait, no? Tama tong dito bitaw sa una sa Bunawan sa atong lugar. Iba nabalhin naman ang kriminal dito sa ang kriminal ato sa una sa merkado. Nabalhin naman dito sa atong simbahan sa Grace. So nay tao mabablaw nakalugsong dito sa bukid. Siya paabot, din siya nga. Ano wala may bus ni Abi? Nag-strike man siguro sila. Ano? Eh may nasa una pag-way bus mo biyahe na strike. Di ba? Ano man? Kaya sa hapon ano may lagi nang aging abas? Di naman wari abas kaya na ibang terminal dito. No, balik sa dito, no? So, siguro alam ang ipaabot nimo, promise ko sa Ginoo kay kung nagpaabot ka wala na yung i-promise lisod. Okay, so si David sigurado siya kay isaaran man gid siya. Mahimong gyud kang hari. Okay. Okay, so wa pa sa nakabalo mo na inahitabo. Si David while waiting sa promise sa Ginoo nga matuman siya ang kinabuhi, he worked, no? Yung padre mamini sa W, work out your responsibility. Okay. So di ba kanang magkuanta, mag-serve ka sa atong mga mag-serve ka sa atong mga kliyente o mga customer, no? Unsa may trabaho nato samtang nagpaabot sa ilang order? Di ba pag dunay mo sulod, pag sulod pa lang daan, ang buhaton nato, good morning sir, good morning ma'am. Di ba? Sa mga dayan niya. Sa pila mo kabuok, pang-upat, dahil pang-upat na kanang pag dito niya, samson niya, pag makalingkod na sila, mo doon dahil ka, di ba, buhaton sa waiter mo, dala na tiglisa. Sir, what's your order mo? Kanang isulti natin, isulti. Magpaabot ka, ready ka, no, nakakay ballpen, nakakay papel, ready ka, kung sa'yo, order doon sa imong master. Muna yung ginahimo sa mga slaves sa unang panahon. Okay? Mag-wait sila, pero ginahimo nila ilang responsibility. O sa may responsibility nila, kung sa atong time karon na kay papel o na kay papel. Okay? So, unsa may gihimo ni David? While gawin siya sa Ginoo, unsa may unang gihimo niya? Amo ni ang story. So karon, niadto na si Samuel, iyan ang gibiyahan si Saul, niadto na siya kay moadto na siya kang GC. Pero kailan mo ni GC? Papa ni David. Niadto na si Samuel. Iyan siya. Ana si Samuel, GC, niya mo diri GC kay nagsulti ang Ginoo sa ako nga usa sa imong anak mo ay mahimong hari puli ni Saul. So kung ikaw si GC, unsa may pation nimo? Di ba? May excited ka, malipay ka. So GC made 7 of his sons pass before Samuel. So ang pito niya ko anak nga lalaki, pugtang niya dito, siguro ito, kini, anak, yun Samuel, dili na mo. Okay, ikaduha, gihapon na mo. Ikatulo, basta na hurot na lang ang pito, wag yun napilihan si Samuel. No? Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen this. Ano siya? So, yan na itong amahan, yan na si Jesse. Mo na akong mga anak. No? Si Samuel, what I like, anak? So, yan na si And Samuel said to Jesse, are these all the children? And he said, uy, tuwa man isa dito, nagbantay karnero. No? Oh, si David, katong kamanguran kaya nagbantay og karnero. Pamina mo maayo mga igsoon. Bisa ba kay inyong ginikanan dili mo paborito? Kung paborito mo sa Ginoo, maharip din mo. Amen?
Oh. Una Karis, no? Ano? Basta si Karis, mahiubos siya kay palangkat na ako si Palag Sitan. Kung ba, kabalo Karis niya, sawa pa sila, palangkat na ka? Okay, pero karon nakaplan mo tulog, okay. So, ayaw pag yun, di ba sa mga magsuon, mga paborito mo na ni Papa, paborito mo na ni Mama, no? Ayaw mo kamala ka anak, kaya ano man, tanawa si David, nalimtan gani siya, no? Bahalang dili ka paborito nila, basta kay paborito ka sa Ginoo. Amen? So, okay, so mo to. Kasi ingon diri, there remains yet the, and he said, there remains yet the youngest. And behold, he is tending the sheep. Uy, nakapamanay sa anak na mastor. O, di ba? Kaya mo na, sa unang panahon yun, ang pastor yun, dili. Pag may pastor, tawag yung pinahuna. Sa Old Testament time, wala kayo pastor nga magunahan na inani, bilang kay Brusko, dili. Sa unang panahon, ang pastor, katong tao nga nagbantay karniro, mo binang pastor. Yun ang like anak, katong pastor. So, di ba? So, then Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down until he comes. Wow, special. No? Pabuton yun ang kamahuran. So, nagdagan siguro itong ikaduha kay sa pito, ang ikaduha mga masubok. Ito yung mga kuha dito. Pagkapas siguro si David siguro katugtog daw. Kaya ito seksual, kaya pa, hoy, ato sa papa, kaya nakita, no? Ako alam itong istorya, no? So, mo ang naitag mga igsoon, mo ang story ni David. Pastor, no? At the age of 13 or 15 years old, kami nagmayutan, si David nagbantay ng kamilo. No? Muna ang mga bata galing ang teenager kay trabaho sa balay, layo na kayo David. So ina inyong mga anak, oy, pagtrabaho si David galing mo, bata pa, pastor na. No? Tan, ikaw na. Muna mga lipay ko nintan, kay masugot na ako, magkuyog di sa aircon, no? Pili na mo tan? 13? Mura pag si David. Oh, di ba? So, mahingog doon ang hari sa aircon. Muna ang time nga pag-abot ni David. Pag-abot ni David, sumara ka sa sibilanon, misulti ang Holy Spirit kang Samuel. Muna siya ang akong ipili. So pag-abot ni, na may dala na, kanang kupita na may dala ka oil, olive oil. Yan ang iduro si David. Muna ang ipili sa ino. Yan ang ibubuhat oil. Ang pito pa magsuon, kaya sila, hindi yan sila. Sila rin naman, ang ilang kamanguran mo pinapili. So muna yung story niya. Pero kung basahin mo ang Book of Psalm, during sa early years ni Haring David, he was a very excellent pastor. Kaya nga naman, layon, uso, pag muatake sa mga sheep, iyang laban, protect niya pag-ayo ang iyang mga sheep. Pag mudoon ang leon, gamitan na itong iyang sling niya, patay ang leon. Ang bear, basta grabe, dipinsahan, protektahan yun pag-ayo ni David ang iyang flock. Munang, nana, mabasa ni mo sa Psalm, he shepherded his sheep with heart and skill. Muna kasi mag-yun mga anong mas ba't ko ba siyadong gagalingan to? Hindi naman to sa akin, no. Galingan mo ngayon kaya wala ka masayon, someday mahimog kang hari. Amen ba mga igsoon? Di ba naka-idea bitaw natin mabasa sa Facebook? Huwag mong masyadong galingan, hindi ka naman magmamana ng kumpanya na yan, no? Ay mugtuha na. Si Haring David, sa iya tong papang masip, no? Pero ginalingan niya. O na mong hari, no? Kumpiyansa ka. Di ba si Manny Pacquiao, sugo lang og suka, may world champion. Di ba? Una nga, kung sa may kahintang nimo karon, galingan mo. Kung mo to, karon, gitest si Haring David. Ang pinakadako nga tao sa mga Palestine, mga Palestine, si Goliath, 9 feet. Oh, Palestine gyud na sa pre. Taas yun siya kayo. Ya, mo to gipildi siya ni Haring David. Oh, di ka sa hari ato, nasa batang si David. Mo nang natay kanta sa una, ang batang si David, di ba? Ang batang si David, kung ano ba yun niya? Ang batang si David sa nagamo siya. Ang batang si David may nakabato ni makutok sa bundok. Di ba? Sobrang rampat. So, nay kanta. Iyang gipildi si Goliath sa iyang lambuyog. Mo to nga pagkapildi ni Goliath, pero siguro ano yung time, hindi mga 18 na siguro siya. Pagkapildi ni Goliath, nanganta ang mga babae. Kabulong mo sila kanta sila.
Si Saul nakapatay 1,000, pero si David nakapatay 10,000. Can you imagine kung ikaw hari, manumog na nimo? Si Saul nakapatay 1,000, si David nakapatay 10,000. Grabe ang pagsilos ni Haring Saul kang David. So unsa may gihimo? Ani day? Sa wala pa niya napatay si Goliath, niya day si Haring Saul. Kung kinsa makapatay ana higanti, paminyo na ako sa akong pagkulangan na. Niya kay napatay man gid ni David si Goliath. So maminyo niya mahimo siyang masamong ni Haring Saul. Niya si Haring Saul. Sa di pa ka magminyo mangayo og duri. Ano sa may duri? Tagay ko 100 ka foreskin sa mga Palestine, mga Palestine. Sabot man ang foreskin? Ha? Ano sa unang panahon mo pre, pag may tuli on pre, girawan ang panik pugton. Oh. Una ang pagtuli sa unang panahon. So gipangayuhan sa 100 ka foreskins. Ang pungtana, kinsa man pugtunong Palestinian, kasugod niya buwag foreskin. Na mara siya ready ko, maminyo bayan ko. Niya ang duri foreskin. Ngayon na pugmong foreskin. Kinsa may mosugot? Muna ihawon sa kanya. Sorry, Dory. Patay ko foreskin. Kabalo mo pili gihatag ni David yung foreskin. Mo na sa unang panahon. Ang gipangayo ni Saul 100, ang gihatag ni David 200. Ina nakapader ng bata. Lagi kapader. Oh. So ana si Saul kuyan bata mo to naminyo sila. Okay. Mo to na itabo. Pagkaman na na tungod kay mahimo naman niya masamong, nahimo siyang commander sa mga sundalo ni Juan. Kaya lang gusto siya patyo ni Haring Saul mo to pamidagan si David. Tama daw? O nagtago-tago si Haring, ipis hari ato nagtago-tago si David. Usa sa iyang gitaguan katong langub sa Engedi. Ito siya nagtago. Kasi nito man sa aning mga part sa mga langub-langub diya sa Israel kay kuan siya pasto ba sa mga karnero kabalo siya sa mga lugar. Sa pagpupudugod ni Haring Saul sa iya, si Saul karon sa kapapay o ginungod sa iya, matino gihanting ka sa hari. Si Saul nagpahulay dito sa langub nga diin tunga si David o iyang mga sundalo, ang iyang mga kauban dito ko nagtago. Karon sa inyo siya mga kauban. The men of David said to him, "Tanawa, mao na ni ang adlaw nga gihatag sa Ginoo kanimo. Tanawa, I am about to give your enemy into your hand, and you shall do to him as it seems good to you." Kunyari ang katuhan. Ang tangan niyo na ilan, nakatunglang mo ilagi po yan. Dito man natulog si Saul. Natuwa man sila sa sulod. Ano yung kaul? Ano yung nagigibag eh? Kuhan gani? Ipapangayuan ka ng foreskin 100. Ipapatay juga ito. O karon. Muna niya tayo nga mabalos ka sa iya. Pabalo ko kasi tubag ni David. Then David arose and cut off the edge of Saul's robe secretly. Sa pagtuo sa iyang mga kauban, ang ulo na may anak ni David. Ang giputol ni Saul, ni David, katurang sinina ni Saul. Moto pagkabuntag ana si Saul. Uy, isa may nagtaba sa akong kuan, sa akong sinina. Kuha dahil si David sa bukid. Saul! Naputol lang kuan sa imong sinina. Ako nagputol ana. Ito na sa bukid doon niya. Pwede takapat yun. Pero wala. Diba? So, ano si Saul, David, grabe, buta yung kay kadong. Pwede nung tanak ko ni mupat yun, pero wag ko ni mupat siya. Pasaylo ako dong, may ni Haring Saul. Diba? So, butan si Haring David, dili. Mubalo siya, dili. Grabe kang killer, no? Tuharit kay Pilistan, ipag-ihaw niya, pero sa iyang hari, huwag niya sukli. No? Kita niya mga igsawan. So, masaya ni David, ni Saul. Naanay si Saul. Samuel, David. He said to his men, "Far be it from me, because the Lord that I should do this thing to my Lord. The Lord's anointed to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed." Bisa nakabalo si David nga mahimo na siyang hari puli ni Saul. Pero wala din niya si Saul giihaw. Kaya nagtuo si David nga tiningtaw na anointed siya sa Ginoo. So David proceeded his men with his words and did not allow them to raise up against Saul. And Saul arose, left the cave, and went on his way. Okay. So mo to na itabo. For if a man finds his enemy, will he let him go away safely? May the Lord therefore reward you with good in return for
what you have done to me this day. Now behold, I know that you will surely be king, that the kingdom of Israel will be established in your hand. Muna ang gisulti ni Saul kang David. Diba? Doon mo kung yung ihawa buutan yung iba. Nakita ko panahon nga yung mga ihawa bro ni mo buhata. Sa inyo niya. Nakabalo ko nga mahimong yung kang hari kung establish yun sa Ginoo ang imong kaharian. I-acknowledge ni Saul nga si David mahimong yung hari. Pag tuon yung naumana, napa. Sinita po. Nagpataw pa rin. Diyan si Campbell Morgan. Waiting for God is not lack of power to do anything. Waiting for God needs strength rather than weakness. It is power to do nothing. It is the strength that holds strength in check. So si David nakasay power ngayon ang ihawon si Saul. Kaya kung kato ni si Saul, hari na rin sa pag-auma. Pero wala. Nagpaawot siya. Tanawang story mga Saul. Sa kaplagan ni Saul, inatang patyon. Pero wala niya patya. Iyan si Saul, doon David, pasilo ako doon kay anong gusto ta kapatyon. Saylo ako. Moto nagkulang sila. Ihantin na po niya otro. No? Ngay story, ihantin mo na po ito. Naging yung mga tao na himuhan kang dautan, ngay story tapos mahimuhan na po dautan. Karon kay nakita po na po nga na natuwa na po nila nga si Saul natulog na po. Kuya, yun niya siya rin David, no? So, sa may gihimo. Karon si Abishai. Okay. Take note, i-search ninyo sa Google, kinsa ni si Abishai. Si David, nasa gitawag nga 3 mighty men. Si Abishai, si Joab, basta natuturo na siya. Kini si Abishai, kung tanawin mo na sa record sa Bible, muna siya ang usa sa gitawag nga mighty men of David. Nga nakigira sila, ang ilang kalaban libo-libo. Sa pagtinigbas niya sa mga Pilistihanon, isang adlaw tinigbas ay pagkahuman og gira nang matay na tanang kalaban, ang sundang pre di na maibot. Kaya mura og ni crown na niyang kamot ba? Nilak na. Grabe ka pilpan yun ang sitawan ni grabe ka pilir ka ni sa Bisay. Nya one time niko samtang sige sila gira muni ang kampo sa mga Pilistihano na sila David diri nya nam diri ang fountain. Nya na si David yo man ko. Di sila wala may tubig, manari. Yun yan siya, kasi dito sa pikas may tubig. Yeah. Ang problema, may lang ganan, bahagi sila sa kampo sa mga Pilistihano. Kasi mga tubig dito tubig. Sige, ang gihimo ni Abishai, tulungan sila. Sige pre, ikaw gunit sa pre, sa jar. Kami bahala. Itambog din sila sa Pilistihano, grabe tinigba sa Aki sila para lang magkabog tubig. Itambog na sila. Huwag tubig, pagbalik, tinigba sila doon. Grabe ka mga isog guys, grabe ka fighter. So kung kining Samuel of Kings nga libro himo ang salida, layo ra kay nang kuan ba kanang Lord of the Rings, grabe ka mga fighter. So niya si Abishai. Abishai said to David, "Today God has delivered your enemy into your hand. Now therefore, please let me strike him with a spear to the ground with one stroke, and I will not strike him to death. I will not strike him the second time." So niya na siya Abishai, malari. Ako late ihaw ni Saul. Sana na siya. Di siya kabantay, patay siya automatic. Di ka tumiyagi, di ba? Si David naman taong may niana. So niya na siya Abishai, ako na lang. Ay lagliyo. Ako'y bahala. So kung ikaw si Saul, kasi David, sa may buhato ni mo. Sige, para mahimon akong hari. Okay, so may tubag na po ni David. But David said to Abishai, "Do not destroy him." Adi na ginuhong na sila. Do not destroy him. Kaya tulog niya sa Saul. And David out here, no? And David also said, "As the Lord lives, surely the Lord will strike him, or his day will come that he dies, or he will go down into the battle and perish. The Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed." May Saul, munang giingon ni San Pablo, magkipuyo ka mo nga malipayon sa tanang mga tao. Kung ayaw mo panimalos, ang panimalos iya sa Ginoo. Kung nakita ang mga tao ang ipasakitan mo,
gipasakitan mo, gitamay mo, gi-scam mo, gidaog-daog mo, isumbong lang sa Ginoo. Ayaw kang tulpo. Isumbong sa Ginoo, kaya Ginoo na ibahala kay balos. Oh, Ginoo na yung balos sa iya. Amen? Mo'y gihimo ni Haring David. Duha ka opportunity, pwede siya mo ihaw, pwede siya mo ihaw, pero sa iyo, ang Ginoo na bahala sa iya. Okay? Kung tuon man, sa sunod nga libro, moto. Kung saan naitabo, wala. Diba? Si Saul, yang gispero niya pa siya. Ihunting siya, yang ipasaylo. So, ang naitabo, si David niya ito nga sa mga Palestine, no? Niya sa dito, pero sa ano pa lang, di man kayo ilado ang naon. Para sa karoon yung ilan, pinato kinsay presidente sa Iran, kinsay presidente sa Israel, sa mga di ilan. So, ang game mo ni Haring David, di ka sa hari, nagtapo sa uban sa mga Palestine. Okay, nung ito sa Israel, delikado man siya, at yun man siya Saul, dito sa Palestine. Pero ginaihaw po niya mga Palestine, mapili kalaban man. Grabe ka ba, bugoy gano'n? Siya naitabo, and later, pagkamatay na ni Haring Saul, kung si Haring David 15 years siya, ano yun, ng mahimong hari, nahimo siyang hari at age 37. 37 minus 15, pila ka years? Pila ka years? Dali. 22 years you can have. Ha? 37 minus 15. 37 and 15. 22 years. Dili kay 34, 24. Sorry, mali ako. Matanawa mo iso na? Si Moses 40 years nang paabot before siya gigamit sa Ginoo luwason ang mga Israelites. Si Joseph 13 years nang paabot gikan sa nagdamgo siya ug nahimo siyang prime minister. Si Abraham 25 years nang paabot ng mga anak ug nakanak sa lalaki. Si Jacob 20 anyos nang paabot before siya nahimong Israel. Ug si David po 24 years. Ipramisan sa mga mahimong hari, it took him 24 years before siya nahimong hari. Di ba mga ison? The longer ang waiting, mas bigger ang surprises o panalangin sa Ginoo. Muna nga itong ma-learn kang Haring David mga ison. So while nagpaabot ka sa promises sa Ginoo nga may hitabo, kung saan may buhaton na ito? Sa itong sulti dito, work out your responsibility. So, kung saan may atong responsibility? Ang responsibility ni David, mahimong maayong mapastor sa karnero, mahayong buutan nga sundalo, mahimong loyal na tao sa iyang hari. Although nasa chance nga pwede niya pati ng hari twice, pero wala niya buhatan. Mo na ang ngayon yun siya ng iyang hari. Mo to ang una. W. Ito, work out your responsibility. Okay? So, namin ipaabot ka ron? So, sa may inyong pwede himuon, work out your responsibility. So, sa mga estudyante, ano sa inyong responsibility? Mag-study. No? Study. Kita, may ipaabot, himuon natin siya dapat kumapon natin. Okay, let's go na to number 2, letter A. Anticipate. Ano saan niya ito yung anticipate? Yung padali. Anticipate God's fulfillment of the promise. Ano saan yung ni Haring David? Nung tanay siya. How long, O Lord, will you forget me forever? How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? No? How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart all the day? How long will my enemy be exalted over me? So, muna pangutanan ni Haring David. So, okay rin yun pangutanan sa Ginoo. Nga nga, Lord, kalos naman. No? Okay rin yun pangutanan sa Ginoo. Kasi si Haring David may nag-iimo. Huwag siya si Dote. No? Pangutanan kita sa Ginoo. Ano? Kalos naman. Pero sa ito pag ni Haring David, sa next verse. But I have trusted in your loving kindness. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He has dealt bountifully. Although siya hindi nagpaabot, murang impatient na siya, pero yun siya, I rejoice in your salvation. Okay? So,
Kanang anticipation mga igsoon, no? Wala pa siya niabot pero doon na kay expectation, no? Ga-anticipate na ka nga mahitabo yun ang i-promise sa Ginoo. Muna ang letter A. So, waiting on the Lord involves the confident expectation of a positive result in which we place our great hope. A hope that can only be realized by the actions of God. Diba? So, kanang inyong ginapaabot karon, kanang inyong giampo karon, dugay naman na, wala pa man niabot. Pero kung doon lang kay kanang gitawag nga anticipation, mo'y makabuhi sa imong kalag. Kaya ang Ginoo pag siya mo promise, iya yun ang tumanon. Wala ko masayad ko na pero iya yun ang tumanon. Okay? Next letter, letter I. Inquire. Saan may gisulti diyan? Inquire for God's promise and instruction. So while nagpaabot si Haring David, while nag-anticipate siya, nag-inquire siya. Muna yung gihimo. Tanawa ang kita ni mga attitude kay Haring David. Tulo ka cases nga nag-inquire siya. Out of the many inquiries yung gihimo niya, yung paniya. Therefore David inquired of the Lord, saying, shall I go and smite these Philistines? Katong hari na siya, every time mo apil siya kira, mo inquire siya kanunay. Yan siya, Lord, shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, go and smite the Philistines and save Keilah. So muna nakita ko. Pag yun sa Ginoo nga go. Pero pag may na Ginoo nga ayaw sa. Muna isa mga igsuwan. Anong movement niya? Kung gusto ka nga mahimutang magmadaogon sa atong kinabuhi, mag-inquire ta sa Ginoo. Di ba kasi yun sa Proverbs 3:5 kasi nakabalaan mo. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Bisag unsa, mag-ampo mong tanas ni Lord, mo ba na imong will. Another verse, another situation. Then David inquired of the Lord yet again, di ba? Nag-inquire ako siya, sa niya. And the Lord answered him and said, arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistines into thine hand. Another case na po. Sa 1 Samuel chapter 30, David said to Abiathar, the priest, bring me the holy vest. Then David asked the Lord, should I chase the people who took our families? Will I catch them? Yeah. Ikatong time nga, yatake si Philistine ng iyang family, gipang sila, gipang kidnap. Mabilang iyang mga parinti. Di ba? Kung ikaw kinapon ng imong parinti mo, so maapas dahil ka? Ayaw. So kung kinapon mo, alam ba, kinapon mo, no? Di sa ako maapas, maapas ako. Lord, napaso na ako sila, dili. No? Di ba kita pag doon ay, react, no? Na ako'y auntie sa una sa Luzon nga, every time doon ay, di ba mga women, ano mo ganun, pag ang church daghan ng mga women, o sa problema sa mga women, chismis. Lebot ko mga men, mag-chismis na mo. Mga women. Karon na yung mga women o bantay na ako nga, muato na dito sa akong auntie. Hindi niya. Ang mga nato nga akong auntie si Auntie Mila. Sister Mila, si ano, report na ito na ba report? Hindi si Auntie Mila. Itanangin natin sa Panginoon. Wala yung tumang. Mga bilangkot kasi manang, dami mo, Auntie Mila. Report. Minit siya. Italangin natin sa Panginoon. Huwag ginapirmi ang tubag niya. Every time doon na yung maabot nga report o problema, bisag kung saan nga sitwasyon ang tubag niya, italangin natin sa Panginoon. Okay? Huwag ko na isang attitude ng si David. Pag doon na may mga emergency cases, yung mga dito sa inyo. No? Nasunog ang atong balay, mga! Magambo ta. No? Tanda si Haring David. Every time na yung mga pagkita ko, magambo siya. Okay. Mga igsoon, inquire. Una mo yung mga, bisan sa gagmay sa mga dagong desisyon, always ask the Lord. Pastor, anong buto ka doon sa Ginoo? Sa manay, walibal-buhay siya malumog. Nasa ito ang time pero sa una. Muna siya.
Muna ang importante magbasa yung Bible. Okay, ano man. Ilang time yung sa kanya? Sa unang time, mugamit ang Ginoo o pare. For example, kaya nga kaso si Abiatar, pare pa ni siya. Ang ginagamit sa Ginoo nga ginatubag niya ang iyang tubag through the prophets and the priests. Okay. Pero sa atong time karon, okay, mani. Kadunong ka atong story nga, atong story bitaw ni Jesus about si Lazarus. Ato bitaw nga atong si Lazarus ba nga si Lazarus atong taong dato nga namatay sila. Si Lazarus niadto sa paradise. Ang taong dato niadto sa place of torment. So nangutana tong taong dato. Amahan ni Abraham hangyo si Lazaro nga mobalik gikan sa mga patay ngadto sa mga buhi. Aron mapasidanan na ako mga igsoon aron dili sila makaari aning lugar. Unsay tubag ni Abraham? Tuan na dito ang si Moses ug mga propeta. Pamutan sila kang Moses ug mga propeta. So niya na tong taon dato. Yan siya ka. Mas nindot yun mahal Abraham kung pabalikon yun mo sila sa Rome nga doon ay yung taong namatay nga mabalik sa mabuhay para mawarin para mutuo sila. Sa ingon ni Abraham. Kung dili sila mutuo kay Moses o propeta, di po sila mutuo bisan pag doon patay mabalik na sa mga buhay. So unsay meaning? Sa unang panahon na ang kanang gitawag nga Moses o propeta, ang gipasabot ana Old Testament books. Old Testament books. Pero kay karon kompleto naman ta, natay Old Testament and New Testament. Sa muna nga kita nga mga believers, we are encouraged every day magbasa gyud sa Bible. Kaya nga naman, kaysa pagbasa nimo sa Bible, naagi bersikulo diha na exactly mo tubag gyud sa imong gipangita. Correct. Daghang mga testimony nga daghang mga testimony, for example, sampol ang story. Katong iyang manghod, missionary sila sa Cambodia. Karon kay kining sa taw-ani. Ang ilang location na gud naa sila sa lugar nga layo sa ospital. No? So gi-advise na sila nga dapat 2 weeks pa lang dito na mo puyo sa Phnom Penh katong sentro nga syudad sa Cambodia. Ayaw mo pag-stay diri sa Takiyo katong sa village nga layo. Kaya kung diri mo sa village, kung diri ka mga delikado, panganay ra man na way hospital, delikado sa mga. Mato. So, nya kay man sila choice kay kung sila travel, mahot na sila kwarta. So nagstay lang gyapon sila dito. Ang nahitabo karon, during sa ilang devotional ng mag-asawa, ang nabasahan ni nagsige sila pray Lord, dagay mig wisdom Lord, kano sa kini mo adto sa city kay di mi gusto mga anak dinhi sa village kay delikado sa mga anak. So nagsige sila pray. Kaya di pa ka na mga anak kaya probably 2 weeks earlier or 2 weeks ba 1 week. Basta hindi na 1 week earlier or 1 week later, di ba naman isolate. Nagsige sila pray. So during sa pagbasa ni Zoe, ni Pastor Zoe, ang nabasa niya dito sa saktong silang Israelite, utog sila sa Jordan River. Niya na nibasa si Juan. Ang nabasa ni Zoe niya na siya. Nagsulti ang Diyos kang Joshua. Joshua, i-prepare ang imong katawhan kay in 3 days mutabo ka sa river. Karon, katong ilang barangay naa sila'y lugar dito nga Cambodian gani pero ang meaning river sa English. May umato. So ni ana si Zoe nga hala nasa impression lang kami. Ang akong devotion karon Di na sa Ginoo si Dios prepare your men kay in 3 days mutabo ka sa river. Ang impression ato sa iya, ang prepare mo kay in 3 days manganak na imong asawa mo to yung impression. No? So niya na siya nga ni mo bigyan na ta mo ato na ta sa city kay naagi ko yung feeling in 3 days manganak ka. So niya na yang bangod niya dili pa. Siya karon na gyud kay mo nabasahan niya. Oh, di ba kuha na siya. So ni-decide na gyud si Pastor Soy nga si ulit na gyud ta kay ato na gyud ta sa kwan kay di maaptan ta diri sa bilis. So nilakaw gyud sila. In 3 days nanganak gyud siya. In 3 days nanganak siya. So yan na ba? Naik na ang mga instance. No, naik na ang mga instance. Nga
Lahi ang story pero ikaw may gipasabot niya to. Sa bagon sa Another story. sa Bible. Kailan mo ka ni Pastor Peter Tansino? Di ba? Si Jana, no, shortcut naman ako. Katong si Jana, idulo siya ni Pastor, dili pa sa Pastor ato, giinan siya ni Peter nga. I'm Peter Tansi, niya gusto siya maging friend. Yung amigo siya, pero wala nang way si Tansi. Pero, nag-pray na si Jana nga, Lord, kung will yun ni mo Lord nga mo, sa pa siya na itong Pilipinas, siya nga, Lord, kung will yun ni mo Lord nga mo itong Pilipinas, matag yung Pilipinas nga mag-missionary ko. Kung will yun ni mo Lord nga, tagaan ko ni mo pa na, ikaw may bahala. Karon katong mubi na siya sa US, niya na yung uyab. Ayaw ato sa Pilipinas. Kung ato sa Pilipinas, magbulag ka. Niya kay, ang iyang nabasahan sa iyang negosyo, na trust in the Lord. Niya, di-decide mo din siya ng ato Pilipinas kay missionary. So siya naitabo, nato sa Pilipinas, nabulag siya sa uyab. Pag-abot ng Pilipinas, na-meet niya si Peter Tansi. Niya sa sisag basa ang ismini dyan na, nasa nabasahan niya verse nga, ang kanang West-based na. oh, basta na yung mga verse nabasa niya ang east nag-meet sa west, western kaya si Tuan, eastern si Peter. So na-impression sa yung heart nga ninyo siya nga, Lord, kung si Peter mo ipaminyo niya sa ipaminyo niyo sa kuha, kung saan man Lord, huwag man siya nanguyab sa kuha. Pero wa sa kabalo nga at that time nga nag-pray siya si Peter tuwa na sa US. Nakikistorya sa parent ni Diana nga gusto na ko gumawa ng anak. Wa sa kabalo. Pero at that time mo yung devotion. Yan karon, nisugot man ang parents ni Diana. Sa muto nga gitawagan na siya ni Peter. Siya nga Diana, nanangin ako sa mga parents nga magminyo ta. Kung hindi pa kasi sila uyab. Kung nisugot ni mong parents, uyawan no? So niya na si Diana, Lord, siya yung imong will, Lord nga American ako, Pilipino man siya. Yung open sa Bible, kung nabasa niya, atong sa Ephesians, sa Corinthians nga sa body of Christ, walay Hudiyo, walay Hintil. Tanan iya member sa body of Christ. Kung ito ba nisugot siya, nisugot si Peter na minyo sila. Kasi ingon ni Jana, kung wala ko ni-obey sa Ginoo, wala ko yung idea kung sa'yo mahitabo. Dili na ako mamit si Peter, di na ako makita ako mga anak, di ka mo makita ka mo si siya. But because I obey the Lord, by reading the Bible, nakita na ako kung sa ihandang sa Ginoo para sa ako. Okay, daghang story. So ang buhaton nato ang mga igsoon, magpasa dito. Sensitive ka dapat sa lady. Kaya along daw sa pagsige nimo basa sa Bible, doon na yung mga story na although nahitabo na sa unang panahon, pero muna yung mensahe sa Ginoo para. Special message. Amen. Muna mabasa kita ang Bible. Okay? Okay. So karon, tapusan nato ang letter I ha, inquire. Inquire the Lord. Sa unang panahon kay wa pa may Bible, inquire sila sa prophets. Pero kay naa na may Bible, read the Bible. Halimbawa ako naglagod ko sa akong asawa. No, halimbawa lang ha. Kung maglagod ko sa iyong asawa sa hay. Lagot ng asawa ha. So mato ko sa Bible. Minyan ang Bible, mga bana, higugma inyong asawa sa mga si Kristo na higugma sa iglesia kung nagpakamatay siya ni Himi. Pahitay, mamatay yun ito para sa akong asawa. Kami sa this Bible. Higugma na akong asawa. Minyan ko ng asawa. So, mani ako bana, may plano. Ako may, sabi ko, ako na buhali, basa na ko ka. Mga asawa, magpasapok ko mo sa inyong bana sa mga si Kristo nagpasapok sa Diyos. Mga anak, so mani ako mga ginikano, may klaro eh. Basa na ko, Ephesians. Mani ako mga anak, pag ako na ginapunalan, pag di mo to, basa. Pag Bible. Basa dito. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. So, unsa man, obey ka, dili. Okay, kaya mo may nasa Bible. Karis, honor your parents. Kung ko sa meaning anak Karis, kagaig si Arhim. Oh. Ano siya, no? Okay, sample na to siya. Okay. Okay, mo man ang meaning sa honor. Di ba? You honor, di ba? Actually, na ako'y nakita anak na video ba nga ang amahan gisurprise sa ilang anak, ipalitan siya o kanang sakyanan. Oh, gusto na to isinat anak pang Karis ba pero nag-trust man ko sa Ginoo. Sige, okay. Sige, tapusin na to ang letter I.
Inquire of the Lord. Basta Bible. Muna ito yung nakatay Bible study na kami natapulong sa Ginoo. By hearing the word of God, makabalo mo sa will sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Oh, saan mo yung pagkabalo? Okay. Okay ni, para di na madugay. O, ito doon naman yun. Okay. Oh. Para di na madugay, libog-libogon tamo karon. O, kasabot mo anak. No. Okay. Okay. So akong giinan ang akong tauhan. Ang akong tauhan karon, ako siyang giinan. Akong giinan. Kana pag maglimpyo kag aircon, doon yung mga aksidente nga maibot nimo ang wire. Nya karon pag maibot na nimo, mabaligan na nimo, kasampol kini. Kini ba yung inani na 100,000 ba yan eh? Kini nga aircon 100,000 eh. Karon kung halimbawa pagtanggal ana, doon ay wire maibot, mabalik mo nagtaod, pagbubuto na siya 70,000. Kung indoor, pero pag outdoor 20,000. Sumuto nga ana mong taon. Uy, hadlok ba na kuya? Muna, kami na mayo ha. Para di ka masipyat, actually, naana sa sulod sa aircon, sa indoor, sa outdoor, nanay diagram. Diagram. For example, ang diagram na sulti. Basa mo na yan. Ang linya nga muadto sa saan eh? Muadto sa panmotor. Timan nila, ang muadto sa panmotor, red and yellow ra gyud na blue. O black, wala gyud na siya. Ayaw, no? Mini, pag nakakay makita ang kuwan, nakakay makita ang white, wala na ilabot sa panmotor. Sundan yun ang diagram. Okay. Kaya pag sundan mo ang diagram, dili yun ka magkamali. Yan. Okay? So, ay nalang gibugay nyo na una. Simplify lang nato. Kung ikaw aircon technician, pag sundan lang nimo ang diagram, isang mga ibot na kanan, sundan lang ang red dire, ang blue dire. Pag sundan nimo ang diagram, muandar yun na, dili yun na mabuto, di ka makabayad. Kaya nga naman. Kaya ang diagram, exactly, nakasulat yun kung unsay design sa mga aircon. Apply sa inyong kinabuhi. Gusto mo inyong kinabuhi, dili mang buto, di mga sunog, ang diagram na sa Bible. Basa yun yan. Amen? Na time sa kinabuhi namo nga kami ni Mrs. Magod, ang away Magod namo, dili, kuan lagi World War, pero si Mrs. sa una rin noon to, ang magic word ni Mrs. nga grabe din magsakit yung kahit akong kasing-kasing magdugog-dugog doon. Manang inon ko niya nga, pastor ng tanong ka. Sakit yan sa kuha ding basahon na to, pero wala na ron. Pero kung kinay password, pag maglaris may anak niya, mga siya, pastor ng tanong ka. Basta marapog, pag masultihan ko anak niya, marapog. Ako naman ako muna na ako pastor, pangisiyon na ako mga diploma. Mupost ko sa Facebook, it's the end. Ano ba? Ano yung mga imagination ako, pero di ko mupost kaya siyempre, sa si pastor, no? Sakit ka na sa kuha pag inon ko niya. Niya kinamit sa Bible nga, iampo ang inyong mga asawa. Kaya na dito sa St. Pedro, ang bana daw nga magdaog-daog sa asawa, dili tubagon ang iyang pagampo. No? Ano kung natay pagampo nga di, no? Mga bana, kung nakagihampo, wag itubag, posible imong gidawag-dawag ng asawa. Ano sa Bible? Wala, di mo palanggaan. Mga tuma. Lagot kayo ko. Kabulo ko sa inyo tabo. Lagot na kayo mga ate Jing. Lagi mo na ako nangampo ko. Pero lagot kayo ko ha. Nangampo ko. Sa ni Lord ko nangampo ko. Kabulo ka, pag uman ako ampo, giampo na akong asawa, nalungan ko. Pagtanaw na ako niya, napuno ko kalugoy sa iya. Na-realize ni Lolo na ito. Tinawag yun yung nasa Bible today nga pag iyan ko na yung asawa, maluwi ka. Muna nga, dahil kayo buhaton na kayo, kapusiyon na kayo, gano'n, pero muna sa Bible naman po. Inquire of the Lord. O hindi, alam kung tikisan ka, di ba? Sa pagluto, di ba, doon ang ingredients? No? O magluto ka humba, hindi mo gidala isda, di ba, pagluto humba. So, nagagit kung sa'yo nakasam, sa'yo ka na, ingredients. O ingredients, so nagagit. Okay. O katapusan, ito sa katapusan. Letter T, trust. Sa may buhaton. Trust in the Lord. Okay. So, sa inyo ni Haring David, Psalms 56:3. Okay. Even when I am afraid, I keep on trusting. Di ba? Di ba natin mga kahadlukan? No? Oh. Hindi tayo nga mahadluk ta, kaya nga naman it's an opportunity to trust in the Lord.
Okay? Ako dahon ko balaka ko nga basisitan. Anong sugo na ko sitan mo palit og tinapay sa panadero. Kaya among balay mo tamo ko kasada panadero. Makuyawan ko. Kaya basig matapsingan og sakyanan, no? Kini pataarap mo tabok ra ba man ko. Oh, basig mapan. Mana usay mo ko nga siguro palit og tinapay. Kung ano kung ko na ako subukan basig kabalo mo palit, no? Mana nga magsugo ko palit tinapay tan. Samtang nalabas ako sa among gikuding. Gusto taon si kita Lord. Basta gusto ko pa na, sige ko ba po Lord. Mo ko ka? Oo, Ako mo ko. basta maglakaw na siya katong kulpa, grabe kayo yun. Pero si Palaw, ano ko nag-ampo ani? Ikaw siya. Lain ako yung ampo ani. Grabe lang po. Na? Ano to nga pag-abot ni Ethan? Ayo! Ay, salamat Lord. Every time mo parang tinapay, magmainampuan ko. No? Pero mo lagi, even when I am afraid, okay, even if when I am afraid, I keep on trusting you. Mas ni Hari David. Yan din siya. Okay, so atong pagtapos, no? Manatanaw? Work out your assignment. A. Anticipate on the Lord. I. Inquire of the Lord. Muto magbasa tag Bible. Muna nga, paminaw mo may magsoon. Maayo man nga maminaw mo sa wallet rin yung Domingo. Maayo po nga na-take care group. Pero mas the best yun kung kamo binubasa mo. Okay, ano mo gud? Pag maminaw mo wali, samaan nang gipangitan tamo pagkaon. No, gimitan tamo pagkaon. Pero kung magbasa mo Bible, nag-self-feeding na mo. No? Mo gunay pangandoy sa mga pastor nga ang mga membro bisag way pastor mubasa gyud Bible. Amen ba? Okay. Kaya kita ganahan kita mo pagkaon pero ang atong pagkaon sa atong espiritu mo puno sa Ginoo. Lahi-lahi tag message. Usa ka verse kami sa balay sa una. Kita mabasa isa ka verse. Mubasa ta usa ka chapter kami, dili pareho panlantaw. Ani. So, at nung tapuson. Unsa ingon ni Isaiah? Do youths grow weary? Mga batanon, di ba mo, ba't iba mo kakapoy? Ako pag edad na ako 40, marami kapoy na ako. No? Pero itong mga tira mo 40 pa ko po yun. No, do youths grow weary and tired? And vigorous young men stumble badly. Yet those who wait for the Lord, ito na mga tao makabalo mo paabot sa Ginoo, no? Will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. So nung tana ko, ano may meaning ani mount up? Mount up with wings like eagles. Ano yung ako nakita? Sa saan mo nakita na ako ng tuwa hindi. When a storm is coming, all other birds seek shelter. Diba? Malagang patamo, pasilong sila. Pero lahi ang eagle. The eagle alone avoids the storm by flying above it. So in the storms of life, may your heart soar like the eagle. Ang storm ang gunaran na sa level ni asa sa dakita. Diba? Ang bagyo, makana man, diba? Makana man bagyo. So katumangag may nga langga, manago na sila kay hangin makayo. Pero lahi ang eagle. Ang eagle, rise lang sa above the storm. So malam magani ni Pastor Miles Monroe, gamiton sa eagle ang storm na maka-fly high kabit siya. Nya, ang eagle siya ang klase sa langgam nga di pag anak. Ano lang? Fly na din siya. Relax. Mo na ang agila mo kasabot. Relax lang. Kung ikaw nag-wait ka sa Ginoo, nag-anticipate ka sa Ginoo, naka-inquire ka sa Ginoo, nag-trust ka sa Ginoo, bisa pag grabe ka storming ang palibot, relax ka lang. Kaya nga naman. Kaya ginaman ka. Kaya musurhay naman ka about the storm. Muna ipasabot din hinga. Napatabang ko pang iay. Right din si iay. No, may pang iay. The praise, those who wait for the Lord shall mount up with wings like eagles. Is a beautiful metaphor that can be several cases here. Ang eagles being ang meaning ani symbolize the strength, freedom, and empowerment. Application, meaning it is an spiritual empowerment. God's strength and guidance will enable them to navigate life's challenges with confidence. Mounting up suggests rising above the challenges, finding a new perspective, and experiencing a sense of elevation. Application.
Rising above the difficulties, you will find a new perspective and challenges won't feel as overwhelming. Like eagles, implies a sense of effortless movement, agility, and power. Application, they will experience a sense of liberation and flexibility, allowing them to move through life with greater ease. 2 weeks ago, 2 months ago, naglimpyo mig aircon sa BPI, sa Lanam Business Center. Kining business center mo kag frame na inakadagig aircon. Ang ground floor polo, ang second floor 12, third floor 12. Unang ganahan ko lang maglimpyo kay daghan yun. Sabado mo ginalimpyo da, man pwede weekdays. Usay sitan sa uban. Makalimpyo pa lang duha ang pangtanan gikan. Sa pangtanan gikan? How many are we going to? How many aircon? Ang iyang concern, karon sa tamahuman. No? Muna iyang concern. Are we there yet? Pero ako, dili ko interesado kung mahuman dayon. Gusto ko, hold on. Kay the more mas daghan ko kwarta. Okay? Oh. Kung si Ethan makasabot ng tanak siya, nga mas daghang aircon, mas nindot. Ang iyang kasi, pag makalimpig isa, kung pwede pala makalimpig isa, uli na dayta. Mo yung nasabda. Mo ito ako siyang i-explainan. Tan, kung sarap aircon ako limpyuhan, Isa na ba dito? makapalit ng taog, mura na itong mapalit. Pero kung makalimpyo ko o 24 ka aircon, mo na yung pwede natin mapalit. Yan na siya. Mo na nga, pagkasundol, mo na siya na magana. Mo na siya magsun. Ang atong brain ba, ang atong mindset, mura tagsitan. No? Mura tagsitan. Kasi si Itan, mag-igreson na sa Paul. Itan, sa diyang gipanganak ka na mo sa iyong mama, edad na ko, 36 na ko daan. 36 mo ko, di ba? Tunanak na Itan. 36 ko edad na to. Meaning, na ako'y 36 years of experience sa wag pa kang ipakatao. Muna ayaw kong question na. Trust me, your father. Ako magaling ang father na makasasalaw pa sa'yo. How much mo pa ka atong Diyos sa langit na good and perfect fathers. Amen ba mga insan? So muna siya. If we wait on the Lord, we anticipate in the Lord, inquire of the Lord, and trust in the Lord. Muna giyon sa Bible, may sama ka sa agila. Muna sa man, we will mount up with wings like eagles. Isang pa good. We will run and not get tired, and we will walk and not become weary. If we learn to wait. Amen mga igsawan? Manindog sa akong palakpakan ng Ginoo. Let's pray. Father God, salamat kay Panigan sa iyong pulong na tudlo ka namo. To trust in you. To inquire in you, God. And to anticipate on you, God. And to work our part while waiting on you. Ay kung kami magani ng mga tao, ng mga amahan, makabalo kami, muhatag kong kaiyuhan sa among mga anak na kami mga adunay mga kasaypanan. Kung sa pagkahay ka amahan o sa pagka-perfect na amahan, good father, mahigugmaon na amahan. So teach us, O God, na musalit kami kanimo. Teach us, O God, to wait on you. Kaya ikaw yun ang labing na sayo kung sa best alam ka na. Salamat kanimo, O God, kanimo ang loob imali. In Jesus' name. Amen. Down.
Father God, nasayod kaugad nga painful gayud ugad ang magpaabot. Apan ang kung nasabtan ugad nga ang proseso sa pagdawat sa imong milagro, pagdawat sa imong pagkabuhaton, dili pud pwede nga dalion. Ang matag butang dunay panahon. Ang mga tanong mahinog sa ilang panahon. Ugad tuloy kami ugad nga mopaabot sa imong timing, mopaabot sa imong will, sa imong way, aron nga makapot na ugad ang God's best. Ugad, while kami nagapaabot our prayers, na mahimo kaming sama ni Haring David na ginahimo namo ang among responsibilities. Nag-anticipate kami, hopeful, mutuman juga sa imong mga promises. And help us, O God, kagaya kami sa kapugi that we continue to inquire in you. Tinagi sa imong pulong sa Biblia. And teach us, O God, to trust in you, God. Na ikaw yun ang Diyos na higugmahon, ikaw yun ang Diyos na maayos na panahon. Nangandoy ka, O God, alang sa among kayuhan. Kuno sa man, O God, ang mga challenges, mga struggles na among karon sa among family, sa among paginabuhi, sa among negosyo, sa among community, mahimo man nga financial, mahimo man nga physical or relational, among kinitugyan kanimo God. Tuloy kami ugad na may sama sa agin, nga mo mount up, nga mo soar high above the storm, above the circumstances ugad. Because kay nagpaabot kami kanimo ugad. Papauliya kami ugad nga mabalo namo ang imong mensahe, ang imong encouragement, ang imong inspiration. Ugad, kung adun na kami mga kaigsuunan, adun na yung mga balatian ugad, ikaw magatandog kami or mag-ayo sa ilang debate. Ikaw ugad maka-provide sa among mga panginahanglanon. Ikaw makatakbo sa among mga needs ugad. Katubag, maghatag o solusyon sa among mga problema. Among gitugyan kini kanimong tanan ugad kay ikaw yun ang among mayroon. Ug karon ang gugma sa amahan ug ang grasya sa Ginoong Kristo, ug ang pagdayeg sa Balang Espiritu, magauban ka nato karon hangtod sa walay katapusan. Amen.